Hello po. Dito na tayo sa ngayon, sa pagkuha nitong, kung ilang kilo ang apog na aking i-apply doon sa aking, 100 square meters na isang division na pond at saka sa other one is 100 square meters. So dito sa BFAR na manual, ang recommendation nila sa lime is 100 grams per square meter. So kung 100 grams times 100 grams, that is 10,000 grams per square meter. So 100 times 100 times 100, that is 10,000 grams. So kung i-divide natin yan sa 1,000, that is 10 kilos. So, ibig sabihin, 10 kilos ang ating saboy dyan sa 100 square meters na isang division. So, sa ngayon, kukuha ako ng bali 20 na dahil yan ang aking broadcast doon sa dalawang pan na yan. So, 20 kilos. So, sa recommendation, ulitin ko, is sa lime is 100 grams per square meter. So, 100 grams per square meter. So, dahil 200 grams ang ating pan, yung dalawa na yon, total of 200 square meters. So, multiply natin to sa 100, that means 20,000 grams. So, divided by 1,000, that is 20 kilos. Yan ang ating ilagay dyan sa ating pan sa ngayon. So, susukat ako dito ng 10 kilos muna. 10 kilos muna. Ito po. So, ito ay naka 0-0 na to. So, yan po. Kanina pinuntahan ko pa ito sa mga malayo-layo pa na hardware at mabuti mayroon sila. Okay. So, ay talagang malaki-laki ito. Hindi pwede dito. So, gamitin natin yung isa. Gamitin natin ang isang kiluhan natin. So, Mike, ipakita mo. Ipakita mo yan. Malinaw ba? So, isiro natin ito. Isiro natin. So, kukuha tayo ngayon ng 20. So, makita ba? So, siguraduhin mo dyan. So, 20 ang ating, o pwede rin na 10 muna. 10. Saka na lang natin isunod ang another 10. So, 1.5 lang yan. Marami pala ang 10. So, yan po ang apog. Six pa lang. Seven. Industrial lime. So, mag-i-8 pa lang to. Anyway, malapit na.
Okay. Malapit na siya. Okay. 10. Exact 10. So, yan po ang ilagay ko diyan sa isang division ng aking earthen pan. So, nakita nyo, 10 kilos kasi nagre-research ako eh. Maraming mga nagbablog din pero hindi malinaw. So, ngayon, pagkakataon ko na ito na maipamahagi sa inyo guys na per square meter, ang recommended ng BFAR ay 100 grams. Yan, yan. Sa per square meter, 100 grams na lime ang ilagay natin. So, dahil nga may 100 ako, so ilalagay ko ay 10 kilos na lime. So, nakita nyo naman kanina na ito ay na-minus na ang weight nito ng lagayan. So, ang sunod naman, kasi mabigat din eh, kung ilagay natin ng 20. So, tapusin muna to, and then, isunod namin ang isa naman na another 10. So, isabay ko na rin ang pag-lecture nito, although, na after 3 days ko pa nito, lagyan ng organic at saka inorganic fertilizer. Ang organic means ay mga ite ng manok or ite ng hayop. Kahit ano dyan, iyan ang tinatawag organic. Ang inorganic naman, fertilizer, ay kailangan din yan na para mapabilis kung wala tayong organic, then mag-inorganic tayo. Example, kung maglagay tayo ng ite ng manok, katulad sa amin dito, maglalagay kami, that is 200 grams per square meter ang kanyang ilalagay. So that means, ang ilagay ko dyan sa bawat division na 100 square meters ay 20 kilos sa chicken dung. Now, kung inorganic naman, like for instance, urea, may available ako na urea, 10 grams lang ito per square meter. So 10 grams means 100, that is only 1 kilo ang ilalagay ko. Okay. Malinaw na siguro ang aking sinabi, kasama na dito ang lime. Ano ba ang purpose ng lime na ito? Akin din ito ni research, at ang purpose ng lime na ito to neutralize the acidity ng lupa. Kapag ang lupa ay mayroong maraming tina, alam nyo na, soft na mud, siyempre, kombinasyon niya ng kung ano-ano ang nandyan ng mga waste matter na matagal na. So, mag-treat na tayo ng lime to minimize the acidity of soil. Ang sabi pa nga dito sa manual na nabasa ko, kapag ang lupa, ang kanyang acidity ay 7.5 ang pH niya, hindi na kailangan maglagay ng lime. Dahil kung acid lang, yan kailangan maglagay tayo ng neutralizer, which is apog. Yan ang purpose ng lime, is to neutralize the acidity of soil. So ang sa akin dito, naniguro ako na in-neutralize ko lang siya, and then ibabad ko siya sa tubig na about 4 inches. 4 inches to 8 inches. Yan po ang recommended din na lalim ng tubig na maglagay tayo ng lime. So, yan lang po. And then, dagdagan ko pa ito the moment na maglagay na kami doon ng apog. So, guys, mamaya naman, dagdagan pa natin ito at inuunti-unti ko lang. So, siguro na maliwanag na ito. Maglalagay din ako pagkatapos nito, after 3 days, maglalagay din kami ng chicken dung, iti, at saka yung urea. Ang urea, konti lang, 1 kilo lang. 1 kilo sa diyan. Kasi ang nakalagay dito is 10 grams. 10 grams per square meter. So, 10 grams times 100, that is 1,000 grams. So, that is 1 kilo only sa bawat division. Okay guys, mamaya naman, kung mayroon ako, dagdagan ko ito. Take care guys, and goodbye. God bless po.